Ana Marie Maglaki, 35 years old naman po, ay isang miyembro ng Pentecostal Missionary Church of Christ, Fourth Watch, mula sa Angeles City, Pampanga. Ang atin pong kasunod. Tuloy po kayo, kapatid na Ana Marie, please. Magandang gabi po, Brother Eli. Gusto ko lang po sanang itanong kung ano po yung history ng MCGI, yung papaano po yung dating iglesia sa Biblia na ito yung kadugtong ng MCGI, kung paano niya ipinagpatuloy. Yun lang po, Brother Eli. Salamat, kapatid na Ana Marie. Alam mo, kapatid, ang history ng iglesia ng Diyos, kung uumpisahan natin sa panahon ng mga apostol, ay ipinagpauna ni Kristo na ito ay mawawala sa Israel. Yung paghahari ni Kristo, yung paghahari ng Diyos, mawawala sa Israel dahil tinanggihan nila si Kristo, tinakwil nila si Kristo. Basahin natin ang Juan 1, ganito ang ating mababasa. To begin at this point, Sister Ana Marie, I have to begin at this point. I'm obliged to lay the premises for you to understand the history of the Church of God. Ito po ang sinasabi sa 1:11 ng Juan. Siya'y naparito sa sariling kanya at siya'y hindi tinanggap ng mga sariling kanya. Ayan, hindi siya tinanggap dun eh. Meron tumanggap ko konti. Mas marami ang ayaw sa kanya. At hanggang ngayon, itong lahing mga Hudyo, hindi siya tinatanggap eh. Meron nga mga Hudyo ngayon, hanggang ngayon, mga members pa ng Judaism. At ang pinapaniwalaan lang si Moises. Di sila naniniwala sa New Testament, di sila naniniwala kay Kristo. Hindi siya tinanggap ng mga taga-Israel. Majority of them. Kaya bago siya pumanik sa langit, mayroon siyang sinabi sa mga apostol, sa Mateo Kapitulo 21, ganito ang sabi niya sa 43. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Ngayon, aalisin sa Israel ang kaharian ng Diyos, sabi niya sa mga apostol. At yung kaharian o paghahari ng Diyos, ibibigay niya sa isang bansang nagkakabunga. Kung saang bansa pwede niyang ibigay, ay bibigay niya. No? Pero nagkakabunga. Ibig sabihin, yung hindi ibinunga ng Israel, maaaring ibunga ng bansa na pagbibigyan niya. Kasi naghihintay siya ng bunga sa Israel, ang bunga mali. Puro pagtatakwil kay Kristo. Basahin natin ang talinghaga. Sa 5:1 ng Isayas, ganito nakasulat, kapatid na Ana Marie. Paawitin ninyo ako sa aking pinakamamahal, ng awit ng aking minamahal tungkol sa kanyang ubasan. Ang aking pinakamamahal ay may ubasan sa isang mainam na burol. At kanyang binangbangan ang palibot at inalis ang mga bato at tinamnan ng piling puno ng ubas at nagtayo ng isang muog sa gitna niyaon at tinabasan din naman ng isang pisaan ng ubas at kanyang hinintay na magbunga ng ubas at nagbunga ng ubas gubat. At ngayon, o mga nananahan sa Jerusalem at mga tao sa Huda, hatulan ninyo, isinasamo ko sa inyo, ako at ang aking ubasan. Ano pa ang magagawa ko sa aking ubasan na hindi ko nagawa? Ano't ng aking hinihintay na magbubunga ng mga ubas, nagbunga ng ubas gubat. At ngayoy aking sasaysayin sa inyo ang gagawin ko sa aking ubasan. Aking aalisin ang bakod na siit niyaon at sasalantain. Aking ibabagsak ang bakod niyaon at mayayapakan.
at aking pababayaang sira. Hindi kakapunin o bubukirin man, kundi magsisitubo ay mga dawag at mga tinik. Akin ding iuutos sa mga alapaap na huwag nilang ulanan. Sapagkat ang ubasan ng Panginoon ng mga hukbo ay ang sangbahayan ng Israel, at ang mga tao sa Huda ay ang kaniyang maligayang pananim, at siya'y naghihintay ng kahatulan, ngunit narito kapighatian ng katwiran, ngunit narito daing. Frustrated ang Diyos sa Israel. Ang kanya palang ubasan na sinasabi ay ang Israel at ang Huda. Tinaniman ko ng mabuting mga puno, binambangan ko, nilagyan ko ng bakod, naglagay pa ako ng pisaan ng ubas. Hinihintay kong magbunga ng ubas, ang ibinunga, ubas gubat. Kaya ang konklusyon niya doon sa versikulo 7 ay sapagkat ang ubasan ng Panginoon ng mga hukbo ay ang sambahayan ng Israel at ang tao sa Huda at ang kanyang maligayang pananim. Siya'y naghihintay ng kahatulan, ngunit narito kapighatian, ng katwiran, ngunit narito daing. Imbis na ang ibunga, ubas na matamis, ubas na mataba, ang ibinunga, ubas na maasim, ubas gubat. Hindi nakuha o hindi nagbunga ang Israel ng marapat na bunga. Kaya sabi niya, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos, sabi sa mga apostol, at ibibigay sa isang bansa na nagkakabunga. Yung hinahanap niya sanang naging bunga ng Israel, hahanapin ng Diyos sa ibang bansa. Anong bansa ito? Basahin natin ang 1:9 ni Malakias. Pakinggan nyo. At ngayoy isinasamo ko sa inyo, inyong dalanginin ang lingap ng Diyos upang pagbiyayaan niya tayo. Ito'y nangyari sa inyong mga paraan. Tatanggapin ba niya ang pagkatao ng sino man sa inyo? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. O kung mayroon sana sa inyo na magsara ng mga pinto upang huwag ninyong mga paningasan ang apoy sa aking dambana nang walang kabuluhan. Hindi ko kayo kinalulugdan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ni tatanggap man ako ng handog sa inyong kamay. Sabi ng Diyos sa mga Israelita, kung pwede lang na merong magsara ng pinto para wag kayong makapasok sa altar at magpaningas ng apoy doon. Dahil yung mga inihahandog nyo, ayaw ko, sabi ng Diyos. No? Hindi ko kayo kinalulugdan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ni tatanggap man ako ng handog sa inyong kamay. Kanino? Sa mga Israelita. Bakit? Sa 11, kapatid na Daniel. Sapagkat mula sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyaon, magiging dakila ang aking pangalan sa mga hentil, at sa bawat dako ay paghahandugan ng kamangyan ang aking pangalan, at ng dalisay na handog, sapagkat ang aking pangalan ay magiging dakila sa gitna ng mga hentil, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kaya ayaw niya na palang tumanggap ng handog sa mga Israelita, puro kalokohan ang pinaggagawa Itinakwil pa yung kanyang anak. Kaya sabi niya, wag na kayong magdala ng handog, ayoko na ng handog nyo. Bakit? Sapagkat magmumula sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyaon, magiging dakila ang aking pangalan sa mga hintil. Mga hintil ang maghahandog sa akin ng kamangyang at dalisay na handog, sapagkat magiging dakila ang aking pangalan sa mga hintil, sabi ng Panginoon. Kung napansin mo, no, kaya aalisin ang kaharian sa Israel kasi hindi sila nagbunga ng marapat na pagbubunga. Pero yung hinanakit ng Diyos sa Israel, mayroong matutupad na lugar na ang mga hintil naman ang maghahandog sa kanya ng dalisay na handog.
nakakakita pala ang Diyos ng mga hintil, labas ng Israel. Ang mga hintil kasi labas ng Israel eh. Nakakakita ang Diyos na magmumula sa sinisikatan ng araw sa mga hintil. Magiging dakila ang aking pangalan. Sasambahin nila ang pangalan ko, dadakilain nila. Mag-uumpisa sa mga hintil ang pagdakila, paghahandog sa Diyos, pagkatapos na alisin ang kaharian sa Israel. At kung napansin mo, mag-uumpisa sa sinisikatan ng araw. Ito ay katugma ng hula ni Propeta Zacarias. Basahin natin ang 8:7 ni Zacarias. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, narito, aking ililigtas ang aking bayan sa lupaing silanganan at sa lupaing kalunuran. Pansinin mo kapatid, ano? Talagang meron direksyon sa Biblia eh. Magliligtas ang Diyos, mag-uumpisa sa silanganan. Saang silanganan? Mula sa sinisikatan ng araw, sa silanganan, no? At papatuloy-tuloy hanggang sa nilulubugan, hanggang sa west. Ang luluwalhati nila ang pangalan ng Diyos ng Israel, hindi si Buddha, hindi si Shinto, hindi mga Oriental gods, hindi si Confucius, hindi kung sino-sino, hindi yung Hindu gods. Ang nasa silanganan, luluwalhati nila ang pangalan ng Diyos ng Israel sa mga pulo ng dagat. Tama-tama sa Pilipinas ito eh. Nasa silanganan tayo at nasa mga pulo tayo ng dagat. Qualified ang Pilipinas na paglagyan ng inalis na kaharian sa Israel. Ililipat sa mga hintil sa bansang nagkakabunga ng bungang ine-expect ng Diyos. At natupad ang hula na ililigtas ko ang aking bayan sa lupaing silanganan at sa lupaing kalunuran. Mag-uumpisa ang trabaho ng pagliligtas ng Diyos sa silanganan. Saan sa silanganan? Sa mga pulo ng dagat, in the isles of the sea. Hindi sa Australia. Lalong hindi sa Roma. No? Mag-uumpisa sa mga pulo ng dagat sa silanganan. Yan. Sana nakasunod ka, kapatid na Ana Marie. Ngayon, tinignan ko ang istorya ng mga mangangaral. Tinignan ko istorya ng mangangaral sa silanganan. Nakita ko pa nga yung istorya ng isang Hapon eh. Nauna pala sa akin dito sa kanluran ang Hapon. Nauna, by 100 years, nauna sila rito sa Church of God. Kaya lang, ang kanilang iglesyang galing sa Hapon, yung tinatawag na Messianica, Iglesia Messianica Mundial, na itinayo ni Mokichi Okada noong 1935. Hindi pa ako tao noon. Nakarating dito sa kanluran. Ang kanilang main na aral, sila raw ang magtatayo ng paraiso sa mundo. No? Na hanggang ngayon, di pa nila na itatayo. Kaya, wala ito. Sis, kapatid na, huwag namang magagalit, wala ito. Hindi matutupad dito. Sila raw magtatayo ng paraiso sa mundo. Earth, paradise on earth. Wala namang paradise dito sa lupa eh. No? Gugunawin nga ito. Paano mo itatayo rito ang paradise? Ang paradise nasa ikatlong langit. Ayon sa 12:4 ng ikalawang Korinto. Pero, nung pag-aralan ko, walang mangangaral na nanggaling sa east na pumuntang nangaral dito sa west. Ito lang si Hapones na ito na mali naman ang turo. Mali. Napatunayan naman ang kasaysayan, 1935 pa sila, hindi naman sila nakapagtayo ng paradise on earth. Napatay na siguro itong Hapon na ito, si Mokichi Okada. Ang totoo kapatid na mag-aral ka ng istorya.
si kapatid na Soriano lang ang nang